Nag-iiba ang reaksyon ng mga toxic na tao kapag pinaninindigan ng isang introvert ang kanyang sarili. Alam ng mga introvert kung gaanong nakakalito at nakakadismaya ang mga tugon ng isang toxic na tao kapag hindi nila namimit ang mga expectations nito. Sa bahay man o sa trabaho, ang pag-unawa sa kanilang mga pattern ay makakatulong sa mga introvert na pangasiwaan ang kanilang mga relasyon sa kanila ng mas epektibo. Dito na nagiging interesante ang mga bagay. Nakikita ng mga toxic ang mga introvert na naninindigan para sa kanilang sarili bilang masyadong malakas at itinuturing silang isang banta. Bakit? Dahil ang mga introvert ay nagpapakita ng pagtitiwala sa kanilang sarili, pamumuhay ng independent na hindi apektado ng mga toxic na tao. Kumikilos sila para sa kanilang sarili, nagtitiwala sa kanilang sariling paghuhusga at nananatiling tapat sa kanilang positibong imahe sa kanilang sarili. Hindi sila humihingi ng pagpapatunay o pag-aproba mula sa iba upang mag-navigate sa buhay. Natural, hindi ito ang gusto ng isang toxic na tao para sa kanyang pagmamanipula. Kaya kapag sinimulan ng mga introvert na igiit ang kanilang sarili, ang mga toxic ay nag-iiba ng plano. Narito ang mga tugon ng isang toxic na tao sa isang introvert na hindi nila kayang manipulahin. Number 1. Paninira. Kapag ang isang toxic na tao ay na-trigger sa strength ng isang introvert, gagawin nila ang kanilang paraan upang ibagsak ang mga ito. Gagamitin nila ang bawat pagkakataon upang i-point out ang kanilang mga pagkakamali, mga kapintasan o mga nakikitang pagkukulang. Lahat ito sa pagtatangkang pigilan ng mga introvert na makaramdam ng mabuti sa kanilang sarili. Gagamitin pa nila ang kanilang mga nakaraang pagkakamali laban sa kanila. Gaano man kalayo ang narating ng mga introvert o gaano man kalaki ang kanilang pagbabago, magsusumikap ang mga toxic na tao upang mahanap ang anumang magagamit nila laban sa kanila. Ito ang kanilang paraan ng pagpapahina ng kanilang pagpapahalaga sa sarili. Gustong-gusto nilang isipin ang nakaraan at tumatanggi silang kilalanin ang growth at progress ng isang introvert. Gagawin nila ang lahat ng ito para walang makuhang spotlight ang isang introvert. Number 2. Kalaban. Kapag nakikitungo sa isang toxic tapos nararamdaman nilang mas may kapangyarihan, halimbawa ang mga introvert kaysa sa kanila, may ilang bagay na malamang na mangyayari. Ang kanilang mga partikular na reaksyon ay maaaring mag-iba-iba depende sa uri ng toxic na tao. Halimbawa, ang isang toxic na marupok at mas malihim ay maaaring sa simula ay maakit sa kanilang lakas, tapang, kumpiyansa at kapangyarihan. Ngunit sa kalaunan ay madarama nila na natitrigger at nanganganib sila sa mga katangiang ito. Kapag ang strengths ng mga introvert ay nagsimulang i-highlight ang kanilang mga flaws, kakulangan o kawalan ng integridad at moral compass, ang mga katangiang sa una ay hinahangaan nila ay nagiging problema na para sa kanila. Sa isip nila, nagiging kalaban ka na nila. Bigla na lang para sa kanila isa kang kontrabida habang maginhawang inaako nila ang papel ng biktima. Ang salaysay ng pagiging biktima ay tipikal na kapag nakikitungo sa isang toxic. Patuloy na lang ipinoposisyon ang kanilang sarili bilang biktima kahit na sa mga sitwasyong hindi lang nila nilikha ngunit ipinagpapatuloy pa nila. Ang isang mas lantad na toxic naman ay una ring maaakit sa lakas at personal na kapangyarihan ng isang introvert. Maaari pa nga nilang makita na ang hamon na ipinapakita ng kanilang malakas na karakter ay medyo nakakabighani at irresistible. Pero guess what? Kapag napagtanto nila na isa kang introvert na hindi madaling mapangibabawan, masway, malinlang, mamanipula o makontrol, ang pagkahumaling na yon ay mawawala. Sa puntong yon, kapag ang kanilang lakas at personal na kapangyarihan ay naging isang malaking issue para sa kanila, ang pagkabigo na ito ay maaaring magbigay lamang sa kanila ng dahilan na kailangan nila upang magpakita ng ilang paghihiganti, na para sa kanila ay ganap na makatwiran. Bagamat maaaring subukan ng isang malihim na toxic na tao na itago ang kanilang takot, paninibugho at kawalan ng kapanatagan, maaari pa rin silang magkaroon ng sama ng loob sa isang tao. Sa kabilang banda, ang isang lantad na toxic naman ay maaaring mabilis na lumipat mula sa pagiging mabait at palakaibigan papunta sa pagpapakita ng kanilang tunay na kulay na hindi kayang itago ang kanilang mga na-trigger o nasugatang ego. Number 3. Reputasyon. Ang mga toxic na tao ay may ganitong pangunahing pagnanais na palaging makaramdam ng superiority sa kontrol at pangingibabaw. Kaya kapag hindi nila makontrol ang isang introvert, nagsisimula silang makaramdam ng takot. At alam mo ba kung anong gagawin nila? Magpapatuloy sila at poprotektahan ang kanilang maling imahe sa kanilang sariling natatanging mga paraan.
Mamanipulahin nila kung paano nakikita ng iba ang isang introvert. Huhusgahan sila at iimpluwensyahan pa ang kanilang mga opinyon. Ito ay tulad ng isang preemptive na diskarte. Sisiraan, mamaliitin at ibababa nila ang isang introvert para hindi sila maisip ng mga tao na malakas sila. Ang pag-uugali na ito ay maaaring magpatuloy ng mahabang panahon kahit na bago pa mapagtanto ng mga introvert na may isang bagay na hindi tama. Tandaan, ang mga toxic na tao ay mapanlin lang. Mahilig silang gumawa ng mga kasinungalingan at itago ang katotohanan nang hindi man lang nakakaramdam ng kahit katiting na pagkakasala, kahihiyan o pagsisisi. Sila ay mga dalubhasa sa paglalagay ng isang peking panlabas na anyo, kumikilos na parang ang lahat ng bagay ay masaya, habang sila ay sinisira ka na habang nakatalikod ka. Ang ganitong uri ng pag-uugali ay hindi lamang limitado sa mga partikular na relasyon. May mga toxic na magulang, kapatid, asawa, kamag-anak, kaibigan, amo at dating magkasintahan ay gustong-gusto ang regular na pag-uugaling ito. Hindi sila makakapaghintay na masira ang reputasyon ng sino mang bagong dating o tagalabas sa pamilya o sa mga pagkakaibigan. Number 4, pagbabago. Maraming tao ang hindi nakakaalam na ang mga toxic na tao ay hindi karaniwang interesadong targetin ang mga taong nakikita nilang mababa ang katayuan sa lipunan. Kaya't kung sakaling makita ng mga introvert ang kanilang sarili na tinatarget ng isang toxic na tao, marahil ito ay dahil nagtataglay sila ng mga katangian na talagang kahanga-hanga para sa mga toxic. Marahil ay nagpapakita sila ng positibo at meron silang malalim na pakiramdam ng empatiya at kabaitan na kulang sa mga toxic na tao. Dagdag pa, malamang na nakamit ng isang introvert ang ilang kahanga-hangang personal at intelektual na mga tagumpay. Kaya sa pamamagitan ng pagiging nauugnay sa introvert na yon, pakiramdam nila ay mataas ang mga imahe nila at maganda ang itsura nila na sa una ay nakakaakit sa kanilang vanity. Sa esensya, kinakatawan ng isang introvert ang lahat ng kakulangan ng isang toxic. Ang lakas ng mga introvert, personal na kapangyarihan at mga dynamic na katangian ay hindi maikakailang kaakit-akit sa kanila sa simula. Ngunit ang mga toxic, tulad ng nabanggit kanina, ay hindi matitiis na igiit ang pangingibabaw nila sa iba. Nahuhumaling sila sa pagpapanatili ng isang fasad ng superiority kahit na ito ay ganap na iba sa kanilang realidad. Kaya ang lakas ng isang introvert ay magiging isang malaking problema para sa kanila, lalo na para sa isang mapanirang toxic na tao. Depende sa sitwasyon, maaari itong mapansin kagad o dahan-dahang mapagtanto na nagdudulot ng mga issue sa relasyon sa kanila. Number 5, pagdududa. Ang mga toxic na tao ay mahusay sa pagkuha at pagtukoy ng mga kahinaan ng isang tao at saka nila ipipinpoint ang mga ito. Sinasadya nila itong gawin para lang pagdudahan nila ang kanilang sarili, questionin ang kanilang halaga at mawalan ng tiwala sa kanilang mga kakayahan. Ito ay dahil sinusubukan nilang gumawa at palakihin ang mga damdamin ng pagkakasala, kahihiyan, takot, kakulangan at kawalan ng kapanatagan sa loob ng isang tao. Lahat ito para panatilihin ang kanilang kontrol sa mga tao at iparamdam sa kanila na mas mababa sila. Pero alam ng mga introvert na ang lahat ng walang katuturang pag-uugali na ito ay nagmumula sa kanilang sariling nakabaon na damdamin ng kababaan. Alam natin na mahirap tanggapin ang katotohanan na ang mga tao ay maaaring maging napakalupit dahil lamang sila ay natatakot, hindi secure at natitrigger. Maliban kung naranasan mo mismo ang emosyonal at psikolohikal na pang-aabuso, iyon ang katotohanan sa mga toxic na tao. At number 6, bawiin. Mahalagang tandaan na ang mga individual na may toxic tendency ay nakafocus sa paghahanap ng dominance at control sa iba. Ang kanilang pangunahing misyon ay makuha ang gusto nila at matugunan ang kanilang mga pangangailangan. Ngunit kapag ang mga bagay ay hindi nangyari o nawalan sila ng kontrol, alam ng mga introvert na oras na upang maging maingat. Kapag napagtanto nila na wala na sila sa kontrol, hindi na nasusunod ang kanilang mga hinihingi o hindi sinasadyang matakpan sila, ang kanilang ego ay nasasaktan. At kaya nilang gawin ang kahit ano upang patunayan sa kanilang sarili na sila ay nakahihigit sa mga introvert. Ito ay hindi tungkol sa iba, ito ay tungkol sa kanilang personal na issue. Kaya mayroong kapangyarihan ng mga introvert na gumawa ng isang bagay tungkol dito. Maaari nilang protektahan ang kanilang sarili at mautakan ng isang toxic na nag-iisip na masyado silang malakas para sa kanila. Inuuna ng mga introvert ang paglayo sa kanilang sarili mula sa mga toxic na tao hanggat maaari. Nangangahulugan ito ng pagputol ng kanilang koneksyon sa kanila. Shoutout sa mga nag-comment last upload na mabilis at malinaw ang isip ng isang introvert pagdating sa mga argumento. Shoutout kay Paul Eliakim Saldoga. Sabi niya, ganyan kami mga introvert, maingat rin kami magsalita.
para walang pasumbat sa iba na hindi katulad ng iba kapag sila yung nagsasalita. Kasi maingat rin kami, pinag-iisipang mabuti kung ano yung sasabihin namin sa publiko. At shoutout din kay Pax Tumulak, Louie Borlongan, Feds, Malia Momena Bantas, Marie Delight Worker, Manika Ayak at kay Emma Villanueva. Kung gusto nyo ding ma-shoutout o mabasa ang comment nyo, mag-comment lang tungkol sa video na to at pipili kami ng babasahin para sa susunod na upload. Salamat! Mas maganda kung ganap na mapuputol ng mga introvert ang mga relasyon nila sa isang toxic na tao. Walang pakikipag-ugnayan sa kanila at sunugin ang lahat ng mga tulay na magbibigay daan sa kanila na makipag-ugnayan sa mga introvert. Ngunit kung iyon ay mahirap o imposible, sinusubukan nila ng mga introvert na magpatibay ng isang hindi tumutugon na paninindigan. Ang layunin ng mga introvert dito ay upang mabawasan ang kanilang pakikipag-ugnayan sa nakakalason na dinamikong meron sila sa kanila. Pagkatapos sa sandaling makamit ng mga introvert ang isang estado ng walang kontak sa kanila, oras na upang tumuon sa kanilang paggaling. Maglalaan ng ilang oras para sa pag-aalaga sa kanilang sarili, itatalaga ang kanilang sarili sa personal na paglaki at pagbawi. Sa ganitong paraan, maaari nilang mabawi ang kanilang kapangyarihan at muling mabuo ang tiwala sa sarili. At panghuli, mahalaga ang pagtatakda ng mga hangganan para sa mga introvert. Ang pag-aaral ng sining ng epektibong pagtatakda ng mga hangganan ay isang mahalagang kasanayan sa buhay na marami sa atin ay hindi kailanman itinuro. Ngunit para sa isang taong kailangang harapin ang isang toxic na tao, ito ay nagiging mas mahalaga. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay isang epektibong paraan upang mapangalagaan ang mental health at pangkalahatang kagalingan. Alam mo ba na may mga mahuhusay na paraan ng mga introvert para manalo sa mga argumento? Panoorin mo sa video na to.